Ito ang mahal na araw kung saan itinatampok ng simbahang Katoliko ang paggunita at pagdiriwang ng misyon ng Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Papasok ang mga Katoliko sa isang linggong pag-aayuno upang sariwain ang mga huling araw ni Kristo bilang tao ayon sa Biblia. Halina't samahan niyo ako sa kwento ng 7 araw ng Semana Santa ayon mismo sa mga taong naglilingkod sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, Amaya. Ako si Ian Tapaw at ito ang aking ulat. Hudyat ng simula ng mahal na araw ang linggo ng Palaspas. Ginagamit ng mga maninimba ang halamang ito upang salubungin ang pari ng simbahang Katoliko. Ito raw ang simbolo ng matagumpay na pagpasok ni Hesukristo sa lungsod ng Jerusalem at ang kanyang pagtanggap ng buong buo sa kanyang misyon bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa linggo ng Palaspas din unang ipinapakilala ang 12 lalaking gaganap na mga apostol para sa Huwebes Santo. Ang Palaspas naman na binabasbasan ng pari, kinaugalian ng ikinakabit ng mga maninimba sa pinto ng kani-kanilang bahay upang maprotektahan daw sa kasamaan. Nakasabit ito hanggang sa susunod na linggo ng Palaspas. Kinabukasan, Lunes Santo. Tinakpan na ang lahat ng santo at krus ng kulay lila. Ang simbahan ay mistulang nagdurusa, tahimik maliban sa mga matatanda at iilang kabataan na nagbabasa ng pasyon. Ang pasyon ay ang epikong kwento ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na siyang inaawit bilang debosyon sa kanyang ginawa. Ayon sa kura paroko ng Amaya na si Father Gilbert Urubia, higit sa pagiging malungkot ay kasama lamang ito sa prosesong dinanas din ni Hesukristo. Suffering is an integral part of human existence. You cannot eliminate suffering. Merong madilim pero may maningning, no? Nandun parati yung karanasan ng contrast, no? Ayon pa sa kanya, sa panahong ito lahat tayo ay pinaalalahanan higit kailanman sa ating pagkatao. Kung natanggap po yung limitations mo, yung weaknesses mo, no? And the weaknesses of other people, hindi tayo nagkakaroon ng sense of solidarity, no? Na my suffering is connected with other people's suffering. Tahimik ang simbahan tuwing Martes Santo, maliban sa mga sakristan, koro o sa teatrong nag-eensayo para sa kanilang pagtatanghal kinabukasan, walang masyadong maninimba ang nagpupunta sa simbahan ngayon. Ang mga taong lumalagi sa simbahan ngayon ay ang kabataan. Naghahanda sila para sa mga gagampanang tungkulin sa kaganapang liturhiya. Ang mga batang gaganap bilang mga anghel sa linggo ng pagkabuhay, maging ang mga sakristan at ang mga aarte sa tanghalan, ginamit ang halos buong araw ng Martes para mag-practice. Ang sakristang si Moises palibhas ay kasama ang mga kabarkada, hindi maiwasang matawa ng aking kapanayamin. Ngunit kahit ang palaberong binatilyo nagseseryoso rin sa harap ng Eucharistia. Para sa Holy Week. Ano yung paglalaan ng oras sa simbahan, paglilingkod sa Diyos, hindi lang naman sa Holy Week. Tulad niya, si Vanjo na bukod sa pagdarasal, sa simpleng paraan ng pagbabawas sa soft drinks at hindi pagkain ng baboy, nakikiisa siya sa mahal na araw sa pamamagitan ng paglilingkod bilang sakristan. Yung mga sakristan napakalaki bahagi ang siyempre pag-a-assist sa pare, lalo na sa mga liturgy para sa pagpaparangal sa banal na Diyos. Sa mga posisyon, kailangan ng mga sakristan. Likas ang angking husay ng kabataan ng parokya. Ayon iyan sa Vice Chair ng Parish Pastoral Council ng Amaya na si Engineer Rhea Ann Garcia. So totoo lang, yung to really participate and to really get everything organized, katulad ng salubong. Yes. So,
hindi siya consciously na first time natin gagawin to empower them. They're already empowered. Binibigyan lang natin ng ano na, let's see what they can offer. At kung may empower mo lang sila more, I think they can offer more. Puspusan na rin ang ginagawang pag-iensayo ng Teatro Santo Rosario. Habang nasa gitna ng rehearsals, pinalad akong makapanayam ang presidente ng organisasyon na si Gabi Balano upang tuklasin kung tungkol saan ang kanilang pagtatanghal na pinamagatang pedestrian crossing. Nagpa-practice po kami ngayon para sa this coming Wednesday. Magkakaroon po kami ng play kung saan ipapakita namin yung Station of the Hospital. Yung pinaka-team kasi parang tatanungin namin yung tao kung ano bang uunahin nila. Kaya sila sa ginagawa nila ngayon, sa pag-aaral, sa family. Pero sapat na ba yun para kalimutan si God? Bilang miyembro ng kabataan, nakikita rin ni Balano ang importansya nila sa simbahan. Yung youth kasi na humalik sa social media, kung ano-ano pa mga temptation, parang in-encourage namin sila sumali para, alam mo yun, imbis na nagagala kung ano yung ginagawa ng computer, maglingkod, ipakita yung talento nila, mag-serve kay God, ibalik kay God yung binigay niyang talento. Tampok sa mga apostol ang kwento ni Judas na siyang inspirasyon ng kabataan sa Amaya upang gawa ng interpretasyon sa isang makabagong pagtatanghal sa Miyerkules Santo. Para naman kay Garcia, napapanahon lang ang ganitong klaseng play lalo na sa kabataan ngayon. I will use the word discernment, no? There are things that you think na, this is okay. Pero ang totoo, this is not good. Hindi siya plan of God for you. So, I think so, sabi mo, I will use the word discernment. So you would really discern between two things, which is really the one that would do good for you. Miyerkules Santo ang gabi ng palabas at habang nagpuprosesyon ng simbahan sa buong Amaya, naghahanda naman ng entablado ang mga miyembro ng teatro. Si Thaddeus Reyes at Chris Ann Abad na gumanap bilang Jesus at Maria, ilang minuto bago ang palabas, aking nakapanayam. So how did you prepare for this? Parang pinapanood yung mga ginawa ni Jesus. Hindi naman kasi ako talaga na-arte. So, kailangan focus lang sa... Nakabahan ka ba? Konti. Konti lang. It's a bit. Naman mo ngayon? Kinakabahan ako kasi halos lahat ng kasasabi na unang salang ka. Ang grupo nagdasal muna bago ang lahat hanggang sa sumapit ang oras ng pagtatanghal. Buong simbahan naghihiyawan sa katapusan ng palabas. Ang teatro naghatid ng saya sa pamamagitan ng sayaw. Ang kanilang pagtatanghal, isang tagumpay. Huwebes Santo, sinasariwa ang huling hapunan ni Jesus at ng 12 apostol. Sa hapunan din nangyayari ang paghuhugas ng paa. Ang tradisyon pagkatapos ng misa magkakaroon ng handaan para lamang sa pari at apostol. Ngunit si Father Orubia, iniba ang nakaugalian. Bawat communities meron silang 12 apostoles. Bawat baryo, meron tayo kasi assign ng mga lay ministers. So they will do the symbolic washing of the feet. Dagdag niya, inalis na ang handaan dahil ayon sa kanya, elitista raw na habang sila'y kumakain, ang iba'y hindi nakakasali. Matapos ang misa, dadako ang buong simbahan sa isang gabi ng pagtatanod. Dito binabantayan ang banal na sakramento na inihatid sa misa kanina, simbolo ng nalalapit na pagkamatay ni Jesus. Muling binabasa sa Biblia ang pagpapakasakit ni Kristo na tinatambalan ng mga refleksyon sa makabagong panahon.
Matatapos ito sa alas 12 ng hating gabi, araw ng Biyernes, ilang oras lamang bago mamatay si Kristo. Alas 5 na ng hapon o huli na ang 1 oras nagsimula ang Biyernes Santo. Galing pang baryo ang pari, katatapos lang ng misa doon. Ngunit kahit huli, matiwasay at taimpim pa rin namang nairaos ang misa. Sa Biyernes Santo, ginaganap din ang pagpaparangal sa krus. Ang Kristong ipinako rito matapos parangalan, pinilahan ng mga maninimba para halikan. Pagdating sa gawaing pansimbahan, ang Asheret na si Daisy Quijano hindi nagpapahuli. Para sa Holy Week, inihanda ni Quijano ang patron ng pamilya na si Santa Maria Salome. Ito ay regalo ni Father Pineda sa aking mga magulang. Kung si Father Pineda ang unang pari dito sa ating parokya. Humanap siya ng mga taong mapagkakalooban niya. So napili niya ang pamilya namin. Yun ang bulaklak namin ang tatay ko. Marami na raw pinagdaanan si Daisy na nakatulong ito sa kanya. Lalo na noong siya'y nagkaroon ng cancer. Cancer of the blood. Naman Tapos po kayo. ay himala. Pagbalik ko sa doktor at tingnan ulit ang aking dugo, normal na ang lahat ng dugo. Nung after po nung magpakita ni Santa Maria nito, Isa si Daisy at ang Santa Maria Salome na sumama sa namatay na si Jesus upang magluksa. Sabado de Gloria, gabi at madilim ang paligid ngunit panandalian lamang. Nagtitipon-tipon ang mga tao sa basketball court sa tabi ng simbahan upang hintayin ang paring pagningasin ang apoy na simbolo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Matapos ang pagluluksa ay ang Paskwa ng pagkabuhay. Sinasariwa ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Sa gabi ring ito, sinasariwa ng simbahan ang kanilang pangakong binitiwan noong sila'y binyagan. Sasagutin ang mga tanong tulad ng itinatakwil ba nila si Satanas at kung sumasampalataya ba sila kay Jesus. Matapos ang lahat, dadako ang selebrasyon ng mahal na araw sa linggo ng salubong. Hating gabi pa lang ay inaayos na ang entablado. Ginaganap kasi ito tuwing madaling araw. Ang salubong ay isang literal na paglalarawan sa pagkikita ni Jesus at ng kanyang inang si Maria. Nung namatay si Jesus, the last person who was with him was Mother Mary, no? So, parang the human logic, so when he rose again, the first person he wants to see was Mary, no? Tatanggalin ang itim na belo ni Maria. Tapos na ang pagluluksa. Sumikat ang araw at kasabay nito si Kristo na ayon sa simbahan ay liwanag daw ng sanlibutan. Ang bawat paghihirap ay may katambal raw na ginhawa. Sa pagtatapos ng linggo ng pagkabuhay ay ang pagsasara din ng Semana Santa. Ngunit ayon nga kay Father Gilbert Urubia, hindi raw dapat natatapos sa mahal na araw ang pag-alala sa mga nagawa ng Diyos. Bagkus ay dapat sa pang-araw-araw na ginagawa natin, sinasariwa ang mga aral ni Hesukristo. Magandang umaga, ako si Ian Tapaw at ito ang aking ulat.